A day in my life as a babaeng walang pahinga. Hoy! Hello sa inyo mga biday! And for today mga mima ko, nagja-general cleaning nga kami dito sa kwarto. Natutuluyan namin dito sa Pangasinan at the same time ay day off din ng daddy. Kaya naman eto, talaga namang sinulit ko na ganun. I-update ko na nga rin kayo mga mima ko kahit wala namang humihingi ng update. Hala siya, hindi ka gaganan for today. Dito na nga pala kami sa Pangasinan magfo-for good mga mima ko. At etong kwarto nga pala ang gagamitin namin ni CJ. Dito nga pala kami titira sa bahay ng aking biyanan mga mima ko. Hindi pa nga namin nahahakot lahat ng gamit namin dito mga mima ko. Nasa inuupahan pa nga namin. Kinabukasan kasi nito mga mi ay pupunta nga kami ulit dun sa inuupahan namin para nga maghakot at magpa-ship nga ng mga gamit. Ganun. Ma-share ko na nga din sa inyo mga mima ko na napakahirap talagang mag-let go ng mga gamit. Yung ang tagal-tagal mong ginamit, ang ending ay mabebenta lang din. Ganun. Napakalayo din kasi talaga nitong Pangasinan mga mi mula dun sa inuupahan namin. Kaya wala talaga kaming choice kundi magbenta ng mga gamit. Ganun. Hindi na talaga kakayanin kung dadalhin pa namin yon, ay talaga namang napakamahal mag-arkila ng sasakyan. Pero pinapaubaya ko na lang lahat kay Lord, lahat ng nangyayari sa aming mag-asawa dahil alam ko may purpose si Lord sa lahat ng nangyayari. And going back nga dito sa ginagawa namin mga mima ko, natapos na nga rin kaming mag-agiw dito sa kwarto at eto na nga yung next namin, maglalagay nga kami ng linoleum. Naisipan ko din talagang maglagay ng linoleum dito mga mima ko kasi gusto ko nga kapag naglalaro din si CJ dito sa kwarto ay pwede nga rin siyang maglaro dito sa sahig. Pero yung pinakailalim ng bed frame mga mima ko ay hindi na nga din namin nilagyan kasi 5 yards nga lang itong binili namin at talaga namang saktuhan lang, ganun. After naman namin dun sa kwarto mga mima ko, eto na nga, nagpunta na nga kami dito sa sala mga mi at dito naman nga aagiwin ng aking asawa etong sala. Nung binata pa nga yung asawa ko mga mima ko, eto talaga yung ginagawa niya rin sa bahay, yung mag-agiw, ganun. Kaya naman expert na nga to sa pag-aagiw mga mi, kaya naman ayan, hindi na nga rin ako nahirapan mag-general cleaning kasi nga sa kanya nga nakatokay ang pag-aagiw, ganun. Habang nag-aagiw nga siya mga mi, eto nga, winawalis ko na nga din para nga mapabilis din kami sa mga gagawin namin. Syempre habang naglilinis kami dyan mga mi, yung biyanan ko naman ay hindi rin napapakali yun kapag walang ginagawa. Kaya ayan siya, for the kilos-kilos din siya, ganun. Kinagabihan naman mga mima ko ay wala pa rin talagang ligo ang auntie ninyo. Kaya naman eto, sinulit ko na, tinuloy-tuloy ko na nga lahat ng mga gawain mga mi para isahang ligo na lang at hindi na nga mga sim. Hala siya. Hiniwa ko nga lang itong bawang at sibuyas mga mi kasi nga magluluto nga ako ng adobong manok. Ito na nga lang din yung lulutuin ko mga mi para nga mas mabilis at kami ay gutom na gutom na. Hala siya. Gusto ko talaga sa adobong manok mga mi yung mamantika yung version niya, ganun. Nagulat pa nga ako dyan, nakala ko nga may worm na nasama pero sabi ng asawa ko ay dun nga daw yan sa chicken neck. Hindi nga ako familiar dun sa itsura na yun kaya nga nagulat ako. Nagulat naman ako dito sa asawa ko, ang sabi ko nga ay naka-video daddy at wag kang humarang dyan, Diyos ko day. Tingin ko pa nga lang talaga ay talaga naman tong asawa ko ay titiklop na. Hala siya, hindi ka gaganon for today. At naluto na nga rin itong ulam mga mi. Nilagyan ko nga rin pala yan ng nilagang itlog at yun lang muna for today mga mawe.